Vice President Sara dito sa inyong mungkahi. Is she supporting this? I'm really talking to the groups, pero at this point, kailangan magsama-sama kasi tayo natin. Si VP Sara, lahat po tayo nag-aabang sa next moves and strategy. Kasi siya lang talaga nakakaalam. I was surprised in a good way sa kanyang announcement dahil finally meron na tayong ulo na pwedeng pagsama-samahan. So, as long as sa mga namin, sa aming mga sumusuporta, sa ating mga sumusuporta, kinakailangan natin ngayon ay yung ma-consolidate natin ating mga groups. May mga naniniwala na sobra na itong ganitong klase pamamahala, mga nag-fail ang gobyerno ni Pangulong Marcos tuparin ang kanyang mga ipinangako at ituloy yung mga programang nagustuhan natin ay magsama-sama towards pagpanunumbalik dun sa kaayusan, kapayapaan at kalusugan ng ating ekonomiya at politika. So, we are throwing our support to VP Sara and of course communicating with this group. And ang ating pong supportang ipinapato, iniluwanan natin, ay hindi lamang na sa kanya as a person, pero bilang partido, amin pong minumungkahi na pagsama-samahan talaga natin ay yung mabago natin ang sistema na siya mamumuna dahil ito ay pinangunahan din ng kanyang ama. Tinawag ko na when President Rodrigo Duterte first came out, he was really talking about federalism. Kasama siya, si Duterte. Kaya nagsama-sama ang iba't ibang mga Pilipino dahil sa kampanya na federalism at kampanya laban sa droga, korupsyon at kriminalidad. Question lang, Roberto. Kung sakali maging presidente, palagay magiging presidente si Sara, during her 6th term as president, may possibility ba na magkaroon ng change sa ating government system? Oh, definitely po. I think VP Sara is able and capable to bring these necessary changes. She's shown it in Davao. She's shown it in how she have conducted herself as Vice President and how she is leading. Paalala ko po siya na si VP Sara is still very young. How old is she now? She's probably 47 or 48. Alam ko magkailan kami ni VP. At lahat ng mga pangyayari ito sa bansa is new to everyone, including to her. Pinadampot ang tatay niya, diba? Trinaydor siya. And now, she's picking up. Diba? Iniipit siya ng Kongreso, ng buong gobyerno. There were times na siguro nabigla siya sa mga nasabi niya, which is normal after everything that was being done against her and her family. Pero ngayon, we see na she picked up herself, stood up by herself, and now she's taking the lead with a different aura. She started her announcement by saying sorry. So there is a change. So, and we know na itong character na to niya, na she's strong but is able to realize yung mga mistakes. Nobody is perfect. Kung isa tawag, diba? Kung Yeah. ito po yun, I think she gave way, no? Pag hindi na Duterte. Anyway, ganun lang makapit. It is fortuitous na. Now, I just heard today na bawal na pala ang kapatid mag-rally sa Elsa Shrine. Bawal na. Ang mga nakikita ko dito, General Greco, mukhang talagang ginagawa ng gobyerno lahat, no? Na papatahimik, no? Ang mamamayan, no?
Kaya kasi kung kung bawal na maglaan sa EDSA Shrine, wala na halaga, di ba? Wala na people power kung sakala meron man, no? Wala na. Anyway, my point is this. I suppose PDDS will work closely with Sara Duterte. Okay, and I hope she will listen to you. I hope she will support your mungkahi. General, do you see any reforms dapat sa ating military at sa police? Ano mga reforms na nakikita mo? Kasi ang time to is to change the form of government. What about the military and the police? How will that be affected? Well, napakaganda ng tanong. Unang-una, yun munang pag-proclaim ni BP Sara. Very timely talaga. Tama po yung comment niya, Sir Rod. Very timely yung pagkano niya. Dahil dito sa announcement niya, pinapakita niya sa mamamayang Pilipino na meron silang aasahang tunay na leader na magdadala. Very timely. And of course, dito sa mga changes na isinusulong namin, assuming na magtagumpay itong Federal Parliament form of government, malaking bagay po ito sa mga reforma sa security sector. No? Kasi alam naman po natin na medyo nakurap na yung mga ibang elemento ng ating armed forces at ng kapulisan. And dito po kailangan pong kagaya nung sa binanggit ko kanina, sa kapulisan po dapat ibalik po natin yung local police force na yun ang dapat paigtingin, patibayin. Kasi po sa parliamentary meron na pong kanya-kanyang autonomy ang mga local government. No? Hindi po sa ngayon na kontrolado po ng Imperial Manila yung hindi lang yung power kundi pati yung sa pondo. Kasi sa kasalukuyan po merong power ang presidente to impound ang mga approved na budget, no? Pag sinabi niyan, wag mong i-release yan, wala ka na. Sakal ka na, no? Siyempre, dahil wala kang pondo sa local government, pag inutusan ka ng Imperial Malacanang, susunod ka lang. Actually, we have witnessed this also sa Kongreso. Napaka-powerful ng speaker. Akalain mo na kailangan kumatok ka sa pinto ng speaker para mabigyan ka ng appropriate po ang barrel na ngayon ang tawag nila ay allocables. No? I don't know kung anong true meaning ng allocable. Ito ay to allocate o i-allot sa'yo. No? Dalawa ang meaning no? Kaya tuloy allot, kaya allocable. No? O i-allot ko sa yan pag kumatok ka ng maayos. O i-allocate ko sa iyo sa English, no? Pero allocables kasi yung ano niya, no? Kaya wala naman sa English ng allocables. Kaya tuloy ang meaning para sa akin, no? I-allocate kita para example, para i-impeach mo si pumirma ka, no? Mga ganon. Marami pong nagre-reklamo. Sila Congressman Kiko Barsaga, yung mga nagpupo sa kanila, sinakal, walang pondo. So yan po, mawawala po yan sa kasi yung power nila madidistribute sa local Yan po, yung kaya po binanggit ko, sa yung national police, dapat po buwagin po yan. Dapat po ang talagang may national level lang yung Armed Forces of the Philippines. Hindi po yung national police kasi po ang national police sinasakop niya pati yung dapat na trabaho ng local government. Nangyari po yan sa Davao, nangyari po sa ibang area. At ano resulta? Hinaras at talagang kawawa yung mga local na mamamayan. So yan po ang dapat na ma-reform. Sa armed forces naman po, by the way, dun sa PNP, dapat po paigtingin po yung other sources na panggagalingan ng mga police force. Hindi lang po sa PNPA kasi po although meron naman nanggagaling sa mga graduate ng criminologies, no, course, no, dapat po balanse po yan.
para po hindi po nagkakaroon ng clique sa PNP na parang fraternal organization. No? Delikado po yun. And we are now experiencing it. Sila-sila, mga sindikato. Alam niyo po yan. No? Kaya yun, sa armed forces naman, kailangan lang talaga na dapat pa nga pagka na-appoint ang chief of staff sa isang klase. Halimbawa, yung class 1994, halimbawa, na-appoint as chief of staff. Dapat po lahat ng mga classmate niya i-retire. Para wala pong control siya sa mga Okay. kasi very dangerous po yun. Sa Japan, I think, gano'n na sistema. Na pag na-appoint yung classmate niya na